Mula pagkabata, sinabi na sa akin ng nanay ko, na napakaraming babae sa mundo. At kapag nanloko siya, palitan mo agad. Kaya noong makita ko ang girlfriend ko sa loob ng 3 taon, na pinapayungan ng ibang lalaki sa ilalim ng malakas na ulan. Sa mismong oras na akala niya na itatago niya ito ng maayos. Hindi ako umimik, kalmado kong kinuhanan sila ng litrato. Direkta kong kinuha ang video nila ng mas batang estudyante na naghahalikan sa ulan. At ikinalat ito sa buong Jingda University. Ang kumalat ang balita, agad na napuno ng komento mula sa mga kaibigan namin ng screen. Ang pagiging balisa nila, hindi ko na ikinagulat. Sino ba naman ang hindi nakakaalam kung gaano kahumaling sa akin si Xiao Jiajia noon? 2.5 taon niya akong niligawan. Walang tigil sa pangungulit, at umabot sa 88 beses siyang nakiusap, bago ko siya bahagyang tinanguan at sinagot. Pinakatitigan ko ang post, bigla kong naramdaman na ang 100% niyang pagmamahal, ay parang bigla na lang nahati sa dalawa. Kalahati ang natira para sa akin, at ang kalahati ay palihim na ibinigay sa iba. Hindi ko siya kinumpronta, lalo nang hindi ako gumawa ng eksena para habulin siya. Tahimik ko lang na deactivate ang lahat ng social media accounts ko. Inimpake ang mga gamit ko, at umalis sa tinutuluyan namin ng hindi lumilingon. Kinabukasan, maagang maaga, nakatanggap ng tawag si Xiao Jiajia mula sa best friend niya. Xiao Jiajia, sinipa ba ng kabayo yung utak mo? Nang marinig niya ito, natigilan si Xiao Jiajia, pero hindi siya binigyan ng best friend niya ng pagkakataong mag-isip, at diretsahan siyang sinigawan. Napakabuting tao ni Shenmo. Hindi mo pinahalagahan, tapos nakipaglandian ka pa sa ibang lalaki. Ano ba talaga ang ginawa niyang masama sa'yo? Para bastyusin mo siya ng ganito. Matapos pagalitan ng husto ng kanyang best friend, doon niya lang nakuha ang punto ng sinasabi nito. Bigla siyang napatayo. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga. Tinatanong kita, nasaan ka ngayon? Sisigat na sana si Xiao Jiajia, nang bigla niyang maalala na kasama pa rin niya si Luli sa ospital. Kaya naman, ang mga salitang nasa dulo na ng dila niya ay biglang napigil. At halatang alam ng best friend niya kung bakit hindi siya sumasagot. Dahil dito, lalo lang siyang nagalit. Nasa ospital ka pa rin ngayon. Kasama yung Luli na yan, di ba? Hindi mo ba alam? Nasa social media ng school, nagkalat na ang mga litrato at video niyong dalawa. Nang marinig ito, para bang sumabog ang isipan ni Xiao Jiajia. Doon niya lang naalala, na may usapan pala siya kagabi. Pero pagkatapos niyang ihatid si Luli sa ospital, naging abala siya at tuluyan ng nakalimutan. Paano si Shenmo? Naghintay kaya siya sa akin sa cake shop buong gabi? At ang pinakamahalaga sa lahat, anong iisipin ni Shenmo kapag nakita niya ang mga litratong iyon? Natataranta niyang ibinaba ang tawag. At doon niya nakita ang napakaraming missed calls. At lahat ng iyon ay galing sa akin. Sa sandaling iyon, napahawak si Xiao Jiajia sa kanyang dibdib dahil sa kirot. Dali-dali niyang binuksan ang chatbox namin. Nang makita niya ang mensahe ko na nakikipagkita sa kanya, tatawagan na sana niya ako para magpaliwanag. Pero sa mga sandaling iyon, hinawakan ni Luli ang kanyang kamay. Ate Jiajia, pwede bang dito ka na lang para samahan ako? Hindi nagsalita si Xiao Jiajia. Walang emosyong binawi niya ang kanyang kamay mula kay Luli. Sa mga sandaling ito, sinasabi ng isip ni Xiao Jiajia, na kung hindi siya susunod sa oras na itinakda ko, at pupunta sa locus yung ipinadala ko, magagalit ako ng husto. Gayunpaman, nang maalala niya ang eksena kung saan binuhat ko siya paalis mula sa nasusunog na lugar, ang kanyang nag-aalalang puso ay unti-unting kumalma. Hindi yan mangyayari, mahal na mahal niya ako. Para sa akin, kahit nasusunog na lugar ay susuungin niya. Paano niya ako magagawang iwan dahil lang sa bagay na to? Unti-unting lumipas ang oras. Tinitingnan ko ang bakanteng upuan sa harapan ko. 10 minuto, isa na namang 10 minuto. Hindi pa rin nagpapakita si Xiao Jiajia. At sa mga oras na ito, mula sa oras na pinag-usapan namin, 1 oras na ang nakalipas. Medyo nadismaya, pero hindi rin naman gaanong nadismaya. Gusto ko sanang makipaghiwalay ng personal. Sayang lang at may ayaw ng maayos na hiwalayan. Sa isip-isip ko, yumuko ako at pinost sa aking timeline ang in-edit kong status. Ilang minuto ang lumipas, muling nagkagulo sa campus network ng Jingda University. Dahil may nag-screenshot ng post ko sa timeline. At ang nakasulat ay, happy to be single. Hindi ko na pinansin ang muling nag-iingay na campus network. Diretso akong pumunta sa airport. Pagdating sa airport, pinauwi ko na sa driver ang sasakyan pabalik sa villa. At pagkatapos kong sabihin kay Tita Jow kung saan ako pupunta, pinatay ko na ang cellphone ko. At pagkatapos ay sumakay na ako sa eroplano. 3 oras matapos akong sumakay ng eroplano, saka palang umalis ng ospital si Xiao Jiajia. Pero ang hindi niya inaasahan ay, ang balitang inanunsyo kong single na ako. Kaya hindi siya makapaniwala nang buksan niya ang timeline ko. Pero ang bumungad sa kanya ay 1 linya na lang. Nang makita ito, natigilan si Xiao Jiajia. Hindi niya maiwasang isipin kung blinak ko ba siya o in-unfriend. Dahil dito, natataranta niyang tinawagan ang numero ko. Pero sa kabilang linya, paulit-ulit lang niyang naririnig ang malamig na boses ng operator. Hindi alam ni Xiao Jiajia kung anong klaseng sitwasyon ang kinakaharap niya ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay, sa sandaling hindi niya ako makontak, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat sa kanyang paningin ay nawalan ng kulay. Habang kumakapit siya sa huling piraso ng pag-asa, at nagmamadaling pumunta sa address na sinend ko sa kanya. Lumingon-lingon sa paligid si Xiao Jiajia, model. Umaasa siyang makita ang anino ko, pero wala namang ibang tao sa paligid. Tanging ako lang ang wala.
Itong coffee shop ay sadyang binuksan ni Xiao Jiajia para sa akin. Ito rin ang lugar kung saan kami madalas mag-date. Pinagmasdan niya ang pamilyar na lugar sa kanyang harapan. Tila ba bawat mesa ay may alaala namin noong nagde-date na masayang nag-uusap. At ang mga anino naming puno ng ngiti. Ngunit sandali lang iyon, naglaho ang ilusyon sa kanyang isipan. Nilapitan ni Xiao Jiajia ang isang staff. At nagkunwaring kalmadong nagtanong kung saan ako nagpunta. 2 oras pong nakaupo rito si Young Master Shen bago umalis. Hindi rin po siya umorder ng kahit ano. Kailan siya umalis? Teka po, isipin ko, mga bandang 10:30 yata. Habang iniisip ang oras na iyon, napatingin si Xiao Jiajia sa kanyang cellphone. Ang mensaheng nakasulat doon ay, magkita sa coffee shop ng 9:30. Pero 2:00 na ng hapon ngayon. At pagdating ko sa napag-usapang oras, naghintay pa ako sa kanya ng 1 oras. Sa 1 oras na iyon, ano kaya ang iniisip ni Shenmo? At anong klaseng desisyon ang kanyang ginawa, na naging dahilan para sa kanya? Sa loob ng 1 oras na hindi siya nagpakita, na hindi man lang niya sinubukang kontakin ako, kahit na ayaw niyang aminin. Pero sa sandaling ito, ang lahat ng sobrang kumpiyansa ni Xiao Jiajia ay nagsimulang gumuho. Nagsimula niyang mapagtanto, na galit na talaga ako ngayon. Ang ginagawang ito ni Shenmo ngayon. Posible kayang ayaw na niya sa akin. Nang pumasok ang isiping iyon, hindi napigilan ni Xiao Jiajia na manggilid ang luha sa kanyang mga mata. Kusang nanginig ang kanyang mga kamay. Bumalik siya sa kotse na tila wala sa sarili. Ngunit ang nanginginig niyang mga kamay ay paulit-ulit na dinyal ang numero ko. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas. Ang isa pang cellphone ni Xiao Jiajia na nakalagay sa passenger seat ay nag-vibrate din. Siguro ay hindi matawagan ni Luli ang cellphone na ito. Kaya sa backup phone na niya tumatawag. Pero wala talagang planong sagutin ni Xiao Jiajia ang tawag. Mabigat ang kanyang dibdib. Kumikirot ang kanyang ulo. Mahapdi ang kanyang mga mata. Maging ang pagkurap ay tila isang napakahirap na gawain. Pero blanko ang kanyang isipan. Gustong magmaneho ni Xiao Jiajia papunta sa bahay ni Shenmo para hanapin ako. Ngunit napansin niya ang kanyang kamay na nakahawak sa manibela. Ay wala man lang kalakas-lakas. Habang tulala si Xiao Jiajia, tumawag ang kanyang best friend. Dali-daling sinagot ni Xiao Jiajia ang tawag. Ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya ay, tulungan mo ako. Natigilan ng best friend niya sa kabilang linya. Pagkatapos ay bumantong hininga ito at sumang-ayon. Matapos sabihin ang lokasyon niya sa kanyang best friend, tila doon lang nakahanap ng mapaglalabasan ng sama ng loob si Xiao Jiajia. Puno ng pighate ang bumulong. Hindi ko na makontak si Shenmo. Hindi ko alam na magiging ganito. Siguradong sobrang lungkot niya, kaya ayaw na niya akong pansinin. Hindi sa hindi mo alam. Sa Kim ka lang talaga, Xiao Jiajia. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan nating mula pagkabata, sa ginawa mong yan, talagang mababa ang tingin ko sa'yo. Kahit masakit pakinggan ang mga salita ng best friend niya, hindi na kumontra pa si Xiao Jiajia. Nakayuko lang siya. Tinatanong din niya ang kanyang sarili, kung bakit siya gumawa ng bagay na ipagkakanulo sa akin. Kailan nga ba talaga ito nagsimula? Tila siya iyon, kahit na siya pa ang hinahangaan at pinupuri ng lahat. Ang perpektong anak na kinaiinggitan ng iba. Pero sa mga mata ko, siya pa rin ang pinaka-espesyal sa lahat. Kahit kailan, basta nandoon siya, palaging napupunta sa kanya ang tingin ko. Anumang oras, basta may kailangan siya, lagi akong nandyan para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako nagtatantrim, o humihingi ng kung ano-ano. Tinitiis ang lahat ng walang reklamo. Sa katagalan, ako, na sa mata ng iba ay matapang at palaban, ay nawalan ng tala sa harap niya. Kaya naman, nang dumating si Luli na may ugaling kabaligtaran ng sa akin, nagsimulang maliga ang isip ni Xiao Jiajia. Kumpara sa akin na hindi pala hingi, masyadong madaling pasayahin si Luli. Kaunting atensyon lang ang ibigay niya. 1 buwan nang masaya si Luli. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng tagumpay na ito, hindi na niya tinanggihan ang mga sinasadyang paglapit ni Luli. Nagsimula nang lumikot ang isip niya. Nagsimula na siyang magsinungaling sa akin. Nagsimulang ilaan ang mas marami niyang oras kay Luli. Pero, ano ba ang nagawa kong mali? Ayun lang naramdaman ni Xiao Jiajia. Kung gaano siya kasama at kahamak. Nanghihina siyang sumandal sa upuan ng driver. Pagdating ng best friend niyang babae, ang naabutan niya ay ang halos walang buhay na itsura ni Xiao Jiajia. Naamoy ang disinfectant sa katawan niya. Pandidirang tinakpan ng best friend niya ang kanyang ilong. Huwag mong sabihin, pumunta ka kay Shenmo na suot-suot itong marumi mong damit. Nang marinig ang boses ng kaibigan niya, saka lang natauhan si Xiao Jiajia. Pagkaraan ng ilang sandali, pilit siyang ngumiti, mag-aayos muna ako bago ko siya puntahan. Mag-aayos muna ako bago ko siya puntahan. Dahil sa itsura niyang iyon, wala nang masabi pa ang kaibigan niya. Dinala na lang siya sa hotel para makaligo at makapag-ayos. Bago sila nagmadaling pumunta sa bahay ko. Ngunit kalahating oras na silang naghihintay sa labas ng pinto ko. Pero walang sino mang lumalabas. Walang nagawa si Xiao Jiajia kundi ang kabado na humakbang palapit para buksan ang pinto gamit ang fingerprint niya. Pero pagkalagay pa lang niya ng daliri niya, nakatanggap agad siya ng abiso na identification failed. Pagkarinig sa mekanikal na boses na iyon, agad na natigilan si Xiao Jiajia sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya sumuko at gusto pa sanang subukan ulit. Pero sa mga sandaling iyon, narinig niya mula sa likuran ang boses ni Tita Zhao. Miss Xiao, Tita Zhao, nandito po ako para hanapin si Shenmo. Alam kong nagbakasyon ang Young Master. Wala siya sa bahay sa mga panahong ito.
Kailan po siya babalik? Hindi ko rin sigurado. Bukas, aalis din ako para magbakasyon sa ibang bansa ng matagal. Kaya sa susunod, hindi mo na kailangang pumunta rito. Nang makitang papasok na si Tita Zhao sa bahay matapos sabihin iyon, agad siyang pinigilan ni Xiao Jiajia. Tita, pwede niyo po ba akong tulungang tawagan si Shenmo? May importante po akong sasabihin sa kanya. Nakikiusap po ako sa inyo. Ito ang utos ng Young Master. Hindi kita matutulungan. Miss Xiao, matagal na kayong magkakilala ng Young Master. Dapat alam mo ang ugali ng Young Master. Tanungin mo ang sarili mo, kung ano ba ang ginawa mo, para maging ganito katindi ang desisyon ng aming Young Master. At saka, ang aming Young Master, mula pagkabata, ay hindi pa nakaranas na masaktan ng ganito. Ikaw ang unang taong nagpaiyak sa Young Master sa galit. Sana lang ay hindi ka magsisi sa huli. Parang may bomara sa lalamunan ni Xiao Jiajia. Matagal siyang hindi nakapagsalita, tungkol naman sa tanong ni Tita Zhao. Hindi niya ito masagot, at wala siyang mukhang maiharap para sumagot, habang muling nagsasara ang pinto sa kanyang harapan. Sa wakas ay tumulo na ang luha mula sa namumulang mga mata ni Xiao Jiajia. Namutla ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyong. Ang buo niyang katawan ay halos matambo na. Nakita ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang itsura. Pero sa huli, isang buntong hininga lang ang nagawa nito. Pareho nilang alam ni Xiao Jiajia na hindi nila ako makikita ngayong araw. At para naman sa hinaharap, hindi na naglakas loob si Xiao Jiajia na isipin pa iyon. Kasabay nito, sa kabilang dako, pagkalapag ng eroplano sa Hong Kong International Airport. Hindi ko sinasadyang makita ang isang lalaking malaki ang tiyan. Naginugulo ang isang babae. Malinaw na gusto niyang kunin ang contact information ng babae. Pero nang tanggihan siya, sinadya niya itong hawakan. Tapos, nagpakalat siya ng chismis na mukhang pera raw ang babae. Lahat ng tao sa paligid ay nanunood lang. Hindi ko na natiis, kaya tinulungan ko na siya. Ilang salita pa lang ang nasasabi ko. Bigla na lang napaikan at nagmura ng malakas ang lalaki. Hindi rin ako nagpatalo, sinuntok ko na agad siya. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating ang mga security personnel ng airport. At pinalibutan kami, kasabay nito, sa VIP lounge na hindi kalayuan. May ilang pares ng mga mata ang nakamasid sa buong pangyayari. Ang talas ng dila ng lalaking iyon. Oo nga, napakagaling. Pero magkakaproblema siya pagkatapos nito. Ang makipag-away sa airport ng Hong Kong. Hindi masasabing malaking gulo, pero hindi rin ito maliit na bagay. Kung hindi ito palalagpasin ng lalaking binugbog, alamang ay makukulong siya ng ilang araw. Miss Han, ililigtas mo ba ang bida? Huwag kang mag-alala, hindi niya kailangan ng tulong. Nang marinig iyon ni Zhang Yuyao, may sasabihin pa sana siya. Pero nakita niyang may tinawagan ako sa hindi kalayuan. At pagkatapos, may sinabi ang pinuno ng mga security sa kanyang walkie-talkie. At magalang siyang sumenya sa akin na mauna na. Pagkaalis ko, agad nilang kinalagkad ang lalaking nakaluhod sa sahig, na hindi na makatayo dahil sa sobrang sakit. Miss Han, paano niyo po nalaman na hindi siya mapapahamak? Noong bumaba ang lalaking iyon sa eroplano, inihatid siya palabas ng mga staff mismo ng airline, para bigyan siya ng ganoong kaalagang atensyon ng mga staff. Hindi lang ibig sabihin na mayaman siya. Siguradong may iba pa siyang pagkakakilanlan. Sa labas ng airport, dahil masyadong mapilit ang babae, pinilit niya akong ilibre ng pagkain. Hindi ako makatanggi. Pagkatapos kong mag-check-in sa hotel, alas 8 na ng gabi, habang tinitingnan ko ang cellphone kong mabilis malawbat dahil sa sunod-sunod na tawag. Napakunot noo ako sa inis. Saka ako nag-charge, habang tinatawagan sina Mama at Papa para sabihing ligtas na ako. Kinabukasan, sinabihan ako ni Mama at Papa na ibigay sa ate kong si Shen Qingyu ang address ng hotel, para makapagpadala siya ng ilang gamit dito. Nang ibaba ko ang tawag, nakita ko ang numerong pilit na namang sumisingit. Napasanggal ako sa pagkainip, kahit na hindi pamilyar ang numero. Hindi ko na kailangang isipin pa para malaman kung sino ang tumatawag. Sa kabilang linya, si Xiao Jiajia, na inakalang hindi ko rin sasagutin ang tawag na ito, ay nagulat nang pumasok ang tawag, habang nakatingin sa call screen. Lumaktaw ng isang tibok ang puso ni Xiao Jiajia. Ayos ka lang ba? Hindi pa man lumilipas ang isang araw. Mukha nang hindi tao si Xiao Jiajia sa sandaling ito. Namumula ang kanyang mga mata at maitim ang ilalim nito. Wala siyang kabuhay-buhay. Hindi ko siya nakikita. Pero kahit pa nakikita ko siya, wala akong pakialam. Miss Xiao, hindi ka ba napapagod? 79 na missed calls. Kung hindi lang maganda ang kalidad ng cellphone ko, sa tingin ko ay nag-crash na ito. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pwede ba nating pag-usapan ito ng harapan para magkalinawan tayo? At ano naman ang sasabihin mo sa akin? Na ikukwento mo kung paano ka nakipaglandian kay Loli sa likod ko. Nasasabihin mo kung gaano ka-excite ang bawal ninyong pag-iibigan. O nasasabihin mong kahit nagtaksil ka, ako pa rin ang pinakamamahal mo. Xiao Jiajia, ang paghingi mo ng tawad ay walang kwenta sa akin. Hindi ganyan iyon, Shenmo, sa pagitan namin ni Loli. Walang anumang seryosong nangyari, hanggang yakap lang naman yun. Wala nang iba pa, huwag mo naman akong basta nalang tanggihan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, sige na. Humihikbi niyang sinubukang isalba ang sitwasyon. Mula pa kahapon nang mawalan siya ng balita sa akin. Pakiramdam ni Xiao Jiajia ay gumuho ang kanyang mundo. Iisa lang ang nasa isip niya. Ang taong hindi niya kayang mawala ay ako. Kapag nahanap niya lang ako, saka lang magkakaroon ng kahulugan ang lahat sa paligid niya. Kaya para siyang nababaliw sa kakatawag sa akin. Pero hindi niya inasahan na ang isasagot ko lang ay wala itong halaga sa akin.
Hindi pa man nasasabi ni Xiao Jiajia ang iba pa niyang gustong sabihin. Tanging ang abalang tono na lang ang naririnig niya sa telepono. Agad siyang tumawag muli, pero nalaman niyang na-block ko na pala ang numero niya. Kaya gumamit na lang siya ng ibang numero para tawagan ako. Habang tinitingnan ko ang cellphone na muling tumatawag, naalala ko ang pangako ko sa mga magulang ko. Kaya nagpigil akong patayin ang cellphone. Kaya ang unang-una kong ginawa pagkalabas ng bahay, ay pumunta sa isang mobile center para kumuha ng bagong SIM card. Pagkatapos ay ipinadala ko sa mga magulang ko ang bago kong numero. At ipina-deactivate ko ang luma kong card. Pagkatapos ay sinundan ko ang direksyon sa mapa papunta sa pintuan ng bar. Pagkalipas ng ilang minuto, si Jiang Yuyao, nakasunod ng bartender, ay naglakad papalapit sa akin. Noong mga oras na iyon, nakaupo ako sa isang swivel chair sa harap ng bar at pinaglalaroan ng aking cellphone. Tumingala siya at humikab. Pagkatapos ay bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi naman siguro ganito ka-coincidence, di ba? Kumabog ang dibdib ni Jiang Yuyao. Agad siyang pamwesto sa tabi ko. Ako ang namamahala sa bar na to, gwapo. Anong kailangan mo sakin? Kukunin ko lahat ng booth doon sa may dalampasigan. Saka ko lang nalaman noong nakapasok na ako sa bar, na itong kalye na gawa sa bato. Ang dulo pala ay ang mismong baybayin. Mula sa pwesto roon, tamang-tama lang para matano ang buong tanawin ng dalampasigan. Ay pagkakakaiba ako, gusto ko ng katahimikan sa gitna ng ingay. At saka siya ngumiti, medyo mayabang ka na, ha? Iyon ang pinakamagandang pwesto sa bar. Gusto mong solohin lahat yan ng mag-isa. Kung hindi ka lang talaga gwapo, baka pinalayas na kita. Sinulyapan ko siya, at parang mahika, may lumabas na isang card. Pera to, tatanggihan mo. Initigan ni Jiang Yuyao ang card sa kamay ko. Pagkatapos ay napangiti siya nang halos pumikit ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang card at iniabot sa waiter sa likod niya. Saka pa lang siya nagtanong sa akin. Ilang pwesto? Lúc này cũng hiện rõ vẻ chấn động, lúc này cũng hiện rõ vẻ chấn động. Nơi đó đang chiếu lại cảnh tôi và Lilith chém giết u ảnh cự nhân và sư tử cuồng huyết. Chỉ có sự nghiền nát tuyệt đối tựa vũ bão, chỉ có sự nghiền nát tuyệt đối tựa vũ bão, chỉ có sự nghiền nát tuyệt đối tựa vũ bão. Mỗi lần ra tay đều chuẩn xác và chí mạng, mỗi lần ra tay đều chuẩn xác và chí mạng, mỗi lần ra tay đều chuẩn xác và chí mạng. Trương Minh nghiến răng rít ra hai chữ, Trương Minh nghiến răng rít ra hai chữ, gương mặt đỏ bừng lên vì quá kích động, gương mặt đỏ bừng lên vì quá kích động, gương mặt đỏ bừng lên vì quá kích động. Viên phó quan vừa mới vâng một tiếng, ánh mắt ông ta rực lên một ngọn lửa chưa từng có. Ánh mắt ông ta rực lên một ngọn lửa chưa từng có. Ta sẽ đích thân đến cổng bí cảnh canh giữ.